Okay, so mga paps, good morning nga po sa inyo lahat. At ngayon nga po ay andito tayo sa Open Canal or ang Daang Hari Extension, no? Dito po tayo sa Imus side. Ang gagawin nga po natin ay babayin nga po natin to hanggang dyan sa may General Trias, no? Yung ginagawa nga po dyan na extension itong Daang Hari, yung sa may retarding basin ng General Trias, no? So ngayon nga po, ang kasalukuyang oras ay alas 8 ng umaga. At kapansin-pansin na nga po na wala na nga build up ang traffic dito. Dahil na nga rin po yan sa pagbubukas ng Malagasang flyover, no? Nung nakaraang taon, noong Disyembre lang actually. So napakalaking alwan nga po talaga nang naidulot nitong Malagasang flyover. And para sa mga nagtatanong po, itong Open Canal, itong side na to ay continuous naman po ang pagsasagawa dito. In fact, isa nga lang po sa mga nagkakos ng delay dito is yung paghuhukay ng may nilad, no? Pero I'm sure pag natapos na nga po yung pipelaying na may nilad ay dire-diretso na nga po yung pag-construct naman para nga po sa widening nitong Open Canal. Kung mapapansin nyo nga po mga paps, sa bandang kanan, no, mukhang nilalatagan na nga po yan, no? Paghahanda nga po yan para yun, patagin na nga po yung kalsada. Ngayon nga lang po natin nakita yan simula nung huling nag-update tayo dito na ginagawa na rin pala yung side nung nasa kanan natin, no? Yan, no? Sementado na nga po yung iba. Siguro yung bahagi na yan tapos na yung pipelaying na may nilad, kaya nag-continuous na nga po yung earthworks dyan, ano? So that's a good news na at least gumagapag na nga po yung widening palabas ng Aguinaldo Highway. So makakaasa nga po tayo na itong widening dito is, ang plano talaga is gawing 3x3 lane, no? Total of 6 lanes. And yung sa right side ng service road ditong Malagasang flyover is currently ginagawa pa po yan mga papi, no? Palabas ng Malagasang Road. So ito, nasa ibabaw na ulit tayo ng Malagasang flyover. Ilang beses na nga rin po natin na itampok to simula nung nag-open siya last month or last year, December, no? So again, laking alwan nga po nito para nga po sa traffic volume nitong intersection ng Open Canal at Malagasang Road. So dire-diretso po itong biyahe natin hanggang dyan sa may General Trias Basin para makita natin yung update doon. And on this side of Open Canal naman, sa bandang unahan ay nailatag na nga po yung semento dyan. So medyo maganda na nga po yung kalsada dyan, ano? Patawid nga po ng Imus Boulevard. So yun, dadaanan natin yung mga bagong mga infrastructure dito sa Open Canal. Katulad yung nasa kaliwa natin, yan na nga po yung magiging central police and fire station dito nga po sa atin sa Imus. At gumapag na nga po yung widening dito sa kaliwang side, oh. Kita niya mga paps. Dati nung ginagawa yung flyover, grabe, haba ng traffic dito. Pero ngayon, tignan mo, dire-diretso, no? And Center Island, syempre, for safety purposes, yan, kinakabit na nga rin po. Syempre, nakaabang na rin dyan yung pagkakabitan ng street lights, no? Sa gitna. Yun, ganda, no? Lapad, no? May mga nagtatanong bakit hindi pa napapalaparan itong entrada ng Imus Boulevard yung sa kaliwa natin. May right of way pa yata dyan sa tabi ng McDo, eh.
And talking about McDo, ayan, bagong bukas lang din po yan mga paps. So ang dami na, no? Unti-unti na nga po nag-uusbungan yung mga iba't ibang commercial establishments dito sa Open Canal. Shoutout nga pala kay Ma'am Lee SG, no, na taga dito somewhere, no. Palagi po siya nakasubaybay sa atin. Salamat po, ma'am. And dito nga sa tabi ng McDo, dito may binubungkal dito mga paps eh. Pero wala pa tayong confirmation kung ano yung tatayo dyan. Ang tingin ko siguro ano yan, gasolinahan yan mga paps. We'll see, no? And then syempre dito nga rin po sa area na ito, dito nga po itatawid yung alignment naman ng Calax. Syempre dito rin yung interchange niya, no, yung Open Canal interchange. Yung sa harapan mga paps, kung nakikita nyo yung building na yan, no, isa nga po yung tertiary hospital, no, sa General Trias na nga po yan mga papi. Going back sa Calax, no, siguro di na magtatagal ay tatawirin na yung girder dito sa kahabaan nitong Open Canal. Mag-update tayo sa Calax very soon mga paps. Ayan yung tertiary hospital, oh. Yung building sa kanan, ginagawa pa yan mga paps. King Solomon yata pangalan yan kung maalala ko. And kita mo naman yung area dito mga paps. Ganito ang plano talaga dito sa Daang Hari Extension, no? Ganito kalapad. So magkakaroon nga po siya ng 3x3 lane. So paunti-unti mga paps nagkakaroon naman po ng improvement. Talagang minsan antayin lang natin yung mga outcome, no? Dahil hindi mawawala talaga yung mga delays dyan mga paps eh. And dito sa may Himlayan, kung makikita natin yung Himlayan, no, yung facade niya ay umatras na nga po yan. Siyempre para sa yun nga, yung widening dito. And yung kaabang-abang yung River Park, no, River Park North. Mukhang may mga crane na nga mga paps, oh. Diyan po kasi tatayo yung SM General Trias. So after nga po magkaroon ng earthworks niya na last year yata yun, no? Ay finally yan, nakikita nga po natin may mga nakatayo na yung crane. So malamang sa malamang ay sisimulan na nga po yung SM General Trias. Siguro kaya rin hindi muna nasimulan agad yan dahil nga may project pang SM, di ba, yung sa may Yulo. Baka maaaring inuna muna yan, ano. So ayan, makikita natin dito na gumagalaw na yung mga heavy machinery, no. Sige, gawa tayo ng separate video dyan. For now, topic muna tayo dito sa Daang Hari Extension. So ang Daang Hari Extension mga paps, dire-diretso to, no, connecting from Imus area, General Trias hanggang dyan sa Tanza, Cavite, no. Labas nga po dito is sa may Tanza 13 Road. Dudugtong din po ito sa Daang Hari Tanza Link Road, no, yung sa may Maple Grove sa Anyana. Yan, dugtong-dugtong niya mga paps. So dun sa mga road networks na yon, yung sa may Anyana Township Development, may Maple Grove,
then kukonekta nga po dito sa open canal, on which dito nga po yung location ng ito yung nasa kanan natin, River Park North, and then dun sa pagtawid naman sa may Pascam na isa yung River Park South naman, no? And syempre kukonect pa yan dun sa Mayor's Drive, and then yung Mayor's Drive naman kukonekta pa nga po yan pa papunta ng Tanza 13 Road, tawid ng Stanza, and then from Stanza may road network nga rin po doon, no, na palabas naman ng Remulla Drive. So from Remulla Drive, mga paps, malapit-lapit na nga po tayo sa Bataan Cavite Interlink Bridge. Nasisimulan na nga rin po yata ngayong taon, mga papi. Sisimulan yata nila yun sa area muna ng sa kabilang area, no, may Maribeles yata yun, sa Bataan. Well, ito may nagtatanong din sa atin, no, itong area na ito ng Daang Hari Extension ay bakit manipis. Mga paps, meron na nga po nakaabang yan sa ilalim, no, nadaanan natin kanina, dahil ito'y may expansion pa nga po ito, no, to accommodate, yun nga, 3x3 lanes din. So again, tulad na sabi ko, 6 lanes nga po siya, mga paps. May inaayos lang po yata dito na right of way, pero may nakaabang na yan. Ginawa lang talaga muna yung kalsada na yun, no, dahil sa sobrang lubak na nga, at yung kanyang barrier sa gilid, maigi na rin na kinabitan muna hanggat hindi pa nag expansion, dahil marami na nga po insidente dito na nahulog sa kanal. Kaya meron po doon na safety barrier, no, para hindi na nga po maulit yung mga ilang beses nang nangyari na may mga nahuhulog na sasakyan. At ilang beses na nga rin po tayo nakasaksi nun, mga paps. Well, going back, nasa Arnaldo Highway na nga po ito, intersection, ano. Tatawid po tayo sa kabila. Yan na nga po yung sa kabila, yung palabas naman yan ng Governor Ferrer, no. The last time na nag-update tayo dito, medyo matagal-tagal na rin, ay ginagawa na nga rin po yung extension ng open canal hanggang dyan sa may basin, no, yung Gentry Basin. So ngayon nga lang po natin ulit babalikan para makita nga po yung kanyang progress. So kung makikita nyo dito, di ba, 2 lane siya, and then pagtawid dito, ayan, no, makikita nyo nga yung lapad niya, no. So ganyan po siya kalapad talaga, mga papi. So ito, nasa barangay hall na nga po tayo ng Pascam. Ito na yung para may idea kayo, ito yung lapad na gagawin, no, para dito nga po sa Daang Hari Extension. Dito kalapad. Yung si area na ito, may right of way pa yung nasa harapan natin, yan, no, yung may mga puno pa, no. Pero pagtawid sa mga puno na yan, meron na nga pong kalsada dyan, mga paps, na nakalatag na. So sisilipin nga po natin yan, papaliparan natin ng drone, nang sa ganun makita natin yung improvement. Trapped in a cage, oh no. But mama taught me, she said, son, there's a much better way, oh. If you give her space to bloom, she'll be good to you. She's alright with me, she can be anything she wants to be. She's alright with me, I can't wait to see her spread her wings. Could be a movie star, beauty
all of my bets on her. 'Cause I know she's gonna win. And when they ask how I did it, I'm gonna tell them again. Oh, she's alright with me. She can be anything she wants to be. She's alright with me. I can't wait to see her spread her wings. Oh, she could be the next president, riding in her private jet, long as she'll let me fly. So mga paps, ngayon nga po ay puntahan natin siya ng actual, no? Tingnan natin ng madapitan. Nakita nga po natin sa ating aerial view. Sementado na pala siya, no? Ang lapad niya nga mga paps, no? Sige, subukan natin pumunta kung pwede bang dumaan. Ito yung right of way niya mga paps, eh, oh. Itong nasa gawing kanan natin, yung may mga punuan kanina, no? Dati naalala ko yung ina-update ko yung yung basin dyan, ano? Diyos ko, sobrang putik dito. Pero ngayon unti-unti na nga po naayos. Also follow nyo kami mga paps sa aming Facebook page na Progreso Pilipinas. Siyempre yung sa akin, tsaka yung sa group namin na Metro Cavite and Beyond, no? So palagi po kami nagpo-post dyan ng mga infra projects dito nga po sa Cavite. Pwede na kaya madaanan? Sige, subukan natin. Ang dugtong nga po nito ay palabas ng Governor Ferrer, no? Tapos patawid na nga po yan ng Tansa. Well, not advisable to mga paps sa mga four-wheelers, no? Kung maulan, dahil for sure maputik dito. Pero ito na siya mga paps. Kita nyo naman ang lapad niya na, no? Ganda siguro tingnan, no? Pag nabuo na yung Danghari Extension Project, no? From syempre yung existing na sa Bacoor, Alabang, part ng Imus, no? So open canal hanggang Gentry, kahit hanggang Gentry muna, dahil for sure medyo matatagalan pa yan na makatawid ng Tanza. Pero yung link niya nga po sa Tanza Danghari link ay gawa na rin yan mga paps, no? So may mga cemented parts na rin doon. So again, ang ganda ng magiging connectivity natin dito sa atin, no, sa Cavite. Yan, no, ganda na ng pagkalatag nila ng semento dito, oh. Pero hanggang basin pa lang siya mga paps, wala pang kakaliwa kasi ito mga papi, eh. So yung malawak na lugar dito, ito yung River Park South, no? So currently yung sidewalks na yung ginagawa nila, oh. Yan yung may bakod na yan. Yan na yung Gentry Basin, eh. Sarap magpahangin dyan mga paps.
Pero yun lang, no, parang sinara na pala yung basin. Ngayon lang kasi ako nakabalik dito ng actual eh. Dati tumatayo pa kami dyan ng kasamahan natin sa Metro Cavite, no? Tambay-tambay dyan sandali habang nagpapalipad ng drone. Pero ngayon may bakod na. I don't know, maybe for safety purposes. Kasi may mga buwababa rin dyan dati ng mga sasakyan, nagpapalipad ng saranggola. So ayan, dito ang alignment yan mga paps, pakaliwa. Dito yan, diretso na yan. So tayo, balik na tayo. So paano mga paps, hanggang dito na nga na po muna yung ating update, no? Patuloy nga po tayo mag-update dito. And for the entire stretch of 2025, tingnan natin kung hanggang saan makakaabot to mga papi. So maraming salamat po sa inyo mga paps. She's all